Lunch tayo mga kaibigan. Ito monasteryo ni Tarlac. Panayan lang ang ating pagbiyahe. Sulit na sulit pa rin. Maaga tayong nakababa. Kaya doon sa parking area natin dito. Isa din doon sa mga side trip natin ang bisitahin muna itong monasteryo ni Tarlac. Isa sa mga tourist spot dito sa Kapas, Tarlac. Maaga na tayo, so nabitin muna tayo mamaya sa ating duyan, sa ating hapon. So, ito na nga. Welcome Tarlac Eco Tourism Park. So, camping and picnics, mountain view, outdoor, etc. etc. So, ayan po mga kaibigan. So, dito po sila. Ayan. Drop off area. So, iniwan na lang natin yung ating bisikleta. Isa sa mga side trip natin ito. So, hala, sisilipin lang natin mga kaibigan. Pasilip ko lang sa inyo kung anong meron dito. Ganang tanawin. Sa baba, meron tayong gruto na malaga dito mga kaibigan. Yes. So, yan lang muna. Wow, ganda. At saka sa kabila meron tayong ipapasilip ko sa inyo. That one over there. Yes. Okay. Sulitin na lang natin yung side trip na to after mag-cycling. Sa taas. Yan. Hindi pa. Lagi. So, monasteryo ni Tarlac. Okay. So, yan. Yan po mismo ang church. Monasteryo. Ito. So, ganda ng tanawin mga kaibigan.
Saan tayo mga kaibigan? Pabalik na tayo doon sa ating parking area. Kung saan ay magpapahinga ang ating mga kasamahan. At naghahanda na rin ang ating bananayan. Nalipasan na. Kasi halaw na may ata. Pero yan, ayos. Maganda maganda yung lugar, gandang tanawin. So at saka secure na secure, pero ito, hindi tulad ng inaasahan kaya ng normal na panahon kung saan ay napaspasok ang mga turista. Ito naman ay kakaunti lamang. So dito sa Monasterio de Tarlac ay marami silang pwedeng mapaglibangan. So, yan ito tayo. So mayroon silang eco park, mayroon din silang trail banda doon, pero napagkasunduan na namin na hindi na kami mag-trail pa dahil kailangan na naming magpahinga mga kaibigan. So yan lamang ang aming paglakpat sa Tarlac sa masaya, at meron naman kaming bagong masayang experience.